Daytona switch plus quick throttle from Daytona Philippines. Install ko ngayon kay Honda Click. Na-modify ko na itong mga switch tsaka yung quick throttle. Ginaya ko lang dun sa setup na ADV. Sasalpak na lang natin siya. Pakita ko na lang sa inyo yung process. Ito yung Daytona handle switch, yung right side slim, yung left side yung fat switch. Na-modify ko na nga siya, tinulungan ako ni JR Motorworks, gumagawa siya ng mga plug and play version nito. Pero pag Honda Click, dun mismo gagawin sa shop nila. Kailangan nyo pumunta doon kung gusto nyo magkabit nito sa Honda Click. Kasi ang gagamitin nyo is yung original na socket para makabit nyo yung Daytona. Yung brake switch sa stock ko na rin kinuha. Nakabit yan mismo dito sa may socket. Tapos ang function lang nito, yung starter lang ito. Dalawang wire lang yung kinabit ko dito. Tapos yung brake switch na isa. Itong mga ito yung para dito sa hazard switch. Pero wala namang hazard si Click kaya hindi ko nakanabitan. Tapos ito pang idling stop kung may idling stop kayo. Ngayon kung gusto nyo naman na may hazard tsaka ito pwedeng gawing kill switch. Ganun yung ginagawa ni JR Motorworks pag nagmamodify siya sa Honda Click nito. Pero sa akin nga starter lang yung ginamit ko dito. Ito yung mga wire kung gusto kong lagyan pwede. Abang lang siya. Tapos rekta salpak na siya dun sa may harness. Ito namang left side na modify ko na din. Ang function lang na ginamit ko dito, yung horn, turn signals. Tapos itong high beam at low beam. Itong 3-way switch na supposedly dapat sa MDL ko ilalagay. Tapos yung passing sa high ng MDL, hindi ko na rin kinabit kasi tinanggal ko na yung mini driving lights ni Click kasi ginawa ko na siyang track bike. So wala na tong function na to, hindi ko kinabit. Nandyan din yung abang niyan. Tatlong wire lang naman yan. High beam, low beam, kaya yung common. Nandyan siya sa loob, nakaabang. So kung maglalagay ako MDL, pwedeng ikabit yon. Tapos naka-rewire din siya dito sa socket na stock. Tapos merong relay dito, yung kulay blue, yung maliit na relay. Kailangan kasi niyan para mapagana mo yung headlight. Yun nga, tinulungan ako ni JR, binigyan niya ako ng diagram. Kaya mas madali ko siya nagawa. Rekta salpak na lang to. Pwede nga kayo magpagawa kay JR Motorworks pag Honda Click. Doon mismo gagawin sa shop niya. Marami kasing inihinang dito sa loob. Marami kayo convert. Tapos maglalagay ka pa ng relay. Sa ADV wala ng relay. Yun, meron siya nun, plug and play. Pwede kayo umorder. Tsaka pang Aerox NMAX, plug and play na din. Sa Click lang talaga kailangan doon gagawin mismo. Sa shop niya. Hindi ko rin pwedeng pakita yung diagram kasi trade secret nila yan. Kabit na natin to kay Click. Yung left switch, finix ko na yung bracket niya dito para hindi siya gagalaw. Binutasan ko siya dito ng 3.5 mm. Tagos dun sa handlebar. Tapos ginamitan ko ng M4 na GR5 na bolt. Ang ginamit kong bala sa kanya, 3.5 mm. Dun sa handlebar. Tapos 4 mm dun sa bracket na to. Ito yung tornilyo niya. Tapos kabit na natin siya dito. Nigpitan lang natin tong tornilyo. Hop, yeah. Ito nilogan ko naman para may access ako dun sa tornilyo dito. Bracket din yan dito. Kitan ko din tong isang bracket dito. Hop. Tapos kabit na natin. Bolt niya sa ilalim. Untight lang natin to. Saktong higpit lang. Hop, yeah. Okay na tong left side, wala nang gagalaw-galaw yan. Fix na nga kasi. Kabit naman natin siya dun sa socket. Pinalusot ko na rito. Ito yung socket ng switch natin. Kabit lang natin siya dun sa stock. 8-pin socket. May orientation naman yan kaya hindi kayo magkakamali. Yan, okay na. Ito namang slim switch na right switch. Gusto ko muna dito. Finix ko na rin yung kabilang side niya. Nakatornilyo din na GR5 na M4. Same lang kagaya nung kabila para fix na to. Para walang alog, tagusan. Yung brake switch, unahin natin kabit. Dito lang yan sa may lalim na part. Kabit ko na lang. Walang orientation to. Ayan, nakabit ko na yung brake switch, yung dalawa. Tapos kabit naman natin tong bolts niya. Salpak na lang. Saktong higpit lang din. Hop. Up. Pwesto ko naman tong wiring niya. May pwesto ko na siya dito. Magkatabi lang siya ng isang switch sa kabila. Ito yung socket. So ito yung stock 4-pin connector. Kabit lang natin. Okay na. Ito mamaya lagyan ko ng zip tie. Pwesto ko muna siya na pag tina-turn, hindi sasabit dapat.
Ito namang Daytona ng quick throttle, mga modification na ginawa ko. Gamit ko pala sa kanya yung blue. Ganun din yung kay ADV. Ito yung medium. Black mas maliit pero mas malaki ito compared sa stock. So, orange yung pinakamalaki. Blue lang yung gamit ko kay ADV kaya blue na lang din gamitin ko kay Click. Daytona din yung grips na gamit ko sa kanya. Tapos yung pasok niyan dito. Meron yung nakalubog na part. Dito yung throttle and return cable. Tinabasan ko rin to ng kapraso, ayan. Kasi pag ginakabit ko to, sobra. So, tinabas ko siya dyan. Tapos nakapantay lang yan dito pag nakakabit. Sakto lang din yung position nito. Naayos ko na kasi nga yung pwesto. Ginamit kong cable housing dito yung stock. Itong dalawang ito. Stock yan, dalawa na yan. Kasi ito yung sa Daytona. Papuntang quick throttle mismo. Inalis ko yung cable ng Daytona. Ito yung adjuster niya. Supposedly dito yan. Itong part na to, nilipat ko lang. Galing yan dito sa kabilang side nito. Ito yung pinagputulan niya. Dito yung nakakabit. Ginamit ko lang yung dulo para malalagyan ko to ng parang pang-lock siya dito nung stock na housing. Tapos tinabas ko rin pala to yung haba nitong stock. Tinabas ko siya ng ganyan kahaba kasi hindi aabot yung kable pagka masyado mahaba to. Kaya hindi ko ginamit tong sa Daytona kasi yung kabilang side niya ito yung ikakabit mo sa throttle body. Hindi kasi mahigpitan to. Masyadong maliit doon sa bracket sa throttle body. Dumadaplis lang siya. Ang workaround dito, puputulin niyo yung cable. Pasagyan niyo ng dalawang washer dito na stainless para mahigpitan niyo siya. Tapos yung dulong part ng cable, gagamitan niyo nito. Itong brass na nipple na i-screw mo dyan. Ako ang ginawa kasi hininang ko na para mas matibay. Ito yung sa akin nakahinang magkabila. Throttle and return cable. Itong kable na to, stock yung ginamit ko na isa kasi nagka-problema yung isa kong kable yung pagsusuot ko. Ito Daytona to na kable. Ito stock. Yung pagsusuot ko nung Daytona na kable dun sa isa, ayan. Nawala siya sa winding. Kaya parang maganit siya. So, ang ginawa ko, pinalit ko yung stock. Buti sakto yung haba. So, napag-ubra ko siya. Ito sa kabilang side. Ito yung return cable. Ito throttle cable to. Dito naman sa adjuster niya nung free play, nung throttle and return cable, ang ginamit ko is yung adjuster ng Makoto na throttle cable. Nabili ko to na sa 200 yata to. Tinanggal ko lang yon tapos nilipat ko siya dito. Para pala matanggal nyo to, initan nyo lang to ng lighter para sakalan tapos silahin nyo lang at tanggal nyo na. Tapos yung pagkabit ko dito, nilagyan ko lang ng mighty band para hindi siya kakawala. Para hindi siya matatanggal yan. Fix na yan. May mighty band. Pati ito, may mighty band din. Pero na-adjust mo pa rin to. Pwede ka pa rin mag-adjust ng free play ng throttle and return cable. Ito ang adjuster na to. Pero sakto na to yung nakasagad. Diyan ko na siya pinosisyon. Ito naman yung lock nut niya. Ito originally yung kadugsong nung dito sa adjuster ng throttle cable. Para matanggal niya to, tanggalin niya lang to. Tapos pakpukan niyo ng pako para matulak to na palabas. Matanggal na yan. Ito, kinrem ko na lang ng konti para hindi siya matatanggal. Walang kawalayan dito. Ito yung sa stock ko na adjuster. Ayan. Ang ginawa ko naman dito sa kabilang side niya, yung mahaba na yan, tinabas ko para ma-adjust ko siya dito. Ito kasi yan. So tinabas ko dito para mas ma-adjust ko siya na maayos. Ito yung sinasabi ko na sa Daytona, dumadaples. Ganito kasi yung itsura ng stock. Kaya kinonvert ko siya na stock yung housing. Tapos yung cable Daytona, tsaka yung quick throttle, syempre, adjuster, stock. Ganito rin yung setup ko kay ADV. So okay na to, iupod ko na lang tong rubber niya. Yan, sagad, kabila, sagad. Ito okay na yung adjustment ng free play, hindi ko na babaguhin, nakasagad lang. Tapos yung rubber, cover ko na lang dito. Maya ko na lang gawin to. Medyo masikip eh. Kabit na natin tong quick throttle, unahin natin tong reel, return cable dito. Ganyan. Throttle cable dito. Yan, shoot. Ganyan din natin ng konting gear oil para iwas kalawang. Yan, tatagas na yan dun sa cable. Sa experience ko kasi kay ADV nung pagbaklas ko, medyo may kalawang. Nilagyan ko din ng gear oil yun. Pinapatulo ko lang dun. Yan dito. Para hindi siya kakalawangin. May panglock yan dito. Ayan. Hawakan lang natin. Tapos kabit natin yung throttle. Shoot lang natin dito. Shoot. Yan yung cover. Ito may alignment naman dito. May slot siya. Yan, pasok. Kabilang side na cover. Align lang din natin. Pasok. Tapos sagad natin dito. Lagyan natin yung dalawang bolt nya. Yung alignment ko dito, nakapantay lang siya dito sa guhit ng switch. Saka dun sa side mirror. Up. Kabila din. Align ko muna siya.
Sakto na, pwede na ikutan. Ayan yung kabila. Oops, yung rubber cover dito, salpa ko na lang dun. Yung adjuster, double check, okay na rin. Naigpitan ko na rin tong lock nut ng adjuster. Check. Ang sabit. Full turn, ang sabit. Full turn, ang sabit. Free play, sakto. Bit ko na lang yung bar end, tsaka yung brake lever, tas okay na yan. Yung wire ng harness pala yan, naka-zip tie na. Safe na yan dyan. Ito yung relay, okay na rin. Kahit iliko-liko, walang sinasabitan. Kabit ko na lang din yung panel, tsaka yung fairings ko dito. Okay na si Click, nakabit ko na lahat. Yan yung itsura nung final setup natin na Daytona switch, tsaka Daytona quick throttle. Daytona quick throttle and Daytona switch. Tapos Daytona fat switch dito sa kabilang side. Daytona handle grips. Try natin yung function niya. High beam. Yan, nag-high beam siya dito. Tapos low beam. Patay na yung indicator. Turn signals, kaliwa. May ilaw siya dito. May ilaw siya dito. May ilaw din siya dito sa likod. Right turn signal. May ilaw siya dito. May ilaw siya dito. May ilaw siya dito sa likod. Busina. Magana. Tapos dito starter. Hindi siya gagana pag hindi binipindot yung lever left or right. Brake light, rear brake. Gumagana yung high. Brake light, front brake. Gumagana yung high. Yung free play naman niya, okay na sa akin yan. Medyo malaki. Kasi nga naka-quick throttle ako para hindi ko abrupt na mapipigaan. Bawa na pa biglang mabilis sa humps. Minsan napapaganong ka. So ganyan din yung kay ADB. Medyo malaki yung free play. Pero dahil naka-quick throttle naman, konti lang yung piga. Full throttle na. Ma-adjust nga lang tong handle grips ko. Lagyan ko ng electrical tape to. Umikot eh. Para mas makapit siya. Kasi yung surface ng throttle ng Daytona smooth lang. Kaya sa stock may bukol-bukol. Iyan ko na lang ng tape. Okay na yung install natin na Daytona parts. Test ride naman natin sa Honda Click. Pasyal tayo ngayon sa Honda Dog Wanson. Bibili ako ng slider piece kay Honda Click. Ang gagamitin ko na dito yung pang ADV na 160 na slider piece. Mas matagal kasi lumuwag yun kaysa sa stock ng Click. So far okay naman yung switch natin tsaka yung quick throttle. Nagamit na rin namin to ni OBR nung isang araw eh. Okay naman siya, walang naging problema. Tapos yung position ng turn signals nito baliktad compared sa stock ng Click tsaka ng ADV. So dahil yung kay ADV ganito na rin, nasanay na ako. Hindi na ako nalilito. Kasi dati kay ADV na nagpalit ako. Nalilito ako, napipindot ko yung busina, yung business signal light. Kasi nga magkabaliktad yung position. So ngayon sanay na ako dito, gamay ko na siya. Then sa quick throttle naman, konting piga na lang, hindi na kagaya ng stock na malalim yung piga mo. Maganda to kasi mas hindi ka mangangalay lalo pag malayuan ng mga biyahe. Hindi ka na pipiga ng sobrang lalim. Yung fatigue sa wrist, naranasan ko yun nung ginamit ko si Click sa Clark International Speedway nung nag-track day kami ng Science 360. Syempre doon full throttle ka ng full throttle na tatlong track session. Kinabukasan sakit ng ano ko, ng wrist ko. Ito. Pag gumaganyan, kasi lagi nakasagad yung throttle. Haba kasi ng track doon. So dahil nga stock yung gamit ko na throttle, mas pipiga ako, mas malalim yung piga. Kaya usually yung mga track bike, naka-quick throttle sila. Pareho nga less fatigue kasi lagi kang piga ng piga. So mas konting piga, mas hindi mabebend yung wrist mo. Mas hindi ka mangangalay, lalo pagka track session. Kasi open throttle, close throttle kapag kukurbada. Tapos pag straight, yun, todong piga. Malaking bagay siya, malaking advantage. Pero mayroon din siyang advantage nga sa street use. Yung kinabit naman natin dito na nipple na nakahinang, yung kay ADV ganun din nga ginawa ko, kahinang din. Yung matagal ko nang gamit kay ADV, hindi pa naman siya naputol, matibay siya, sa maayos yung pagkakahinang mo. Tiwala na ako doon sa pagkakahinang ko, kaya kay Click kumpiyansa ako na hindi siya basta-basta mapuputol. Itong switch din pala, partner talaga to ng quick throttle, kasi nga makapansin nyo, ito na yung lagayan niya ng throttle mismo. Kasi yung stock na switch, doon nakalagay yung mismong throttle and return
return cable. Kaya mas okay kung magpapalit kayo ng slim switch dito, sabayan nyo na lang ang quick throttle din. Kahit ano naman pwede, pero ang gamit ko nga Daytona, kaya ito yung re-recommend ko sa inyo kasi tested ko na rin siya. Pagdating naman sa quality, observe natin, pero nga matagal ko na rin gamit kay ADB. Ito kasing switch na to, made in Japan yan. May kamahalan, nasa 3,000 yata yan each. Quick throttle nasa 1K. Yung quick throttle nila is made in China, pero quality, maganda yung quality niya. Hindi nagfe-fade yung kulay. Yung kay ADB matagal ko nang gamit. Yun lang kay ADB at Click, kailangan mo siya i-modify. Hindi ko sigurado sa ibang motor kasi baka iba yung kabitan nun sa throttle body, yung bracket. So posible na pwede nyong i-plug and play yon, yung Daytona. Sa mga ibang motor, check nyo na lang din kung magtatry kayo, research nyo muna. Okay na to kapag nag-track day ulit ako, mas hindi na nga mahangal yung kamay ko. Kasi yung switch, magandang klase yan. Yung function ng mga abang, depende na sa inyo kung ipapakabit nyo. Punta na lang kayo kay GR Motorworks yun, kompleto yun ikakabit niya. Sa kanya kasi ginawa ko ng track bike si Click, kaya konti lang yung function na ginamit ko sa mga switches. Lagyan ko na rin pala ng tape to, yung throttle, so okay na to. Hindi na siya sumasama pagka sobrang piga ako. Diretso na ano to sa Honda Dog Wanson, bila ko slider piece.